Mga artista at personalidad na pumanaw sa taong 2024. Kamusta, mga ka-showbiz? Malugod ko kayong inaanyayahang samahan ako sa isang espesyal na episode kung saan ating babalikan at bibigyang pugay ang mga personalidad at artista na pumanaw ngayong 2024. Sila ang mga taong nagbigay ng saya, inspirasyon, at aral sa atin sa pamamagitan ng kanilang talento at dedikasyon sa kanilang mga larangan. Ngayong wala na sila sa ating piling, alalahanin natin ang kanilang mga ambag sa industriya at sa ating mga puso. Simulan natin sa mga pinakasikat at minamahal na personalidad sa taong 2024 na pumanaw. Ipapakilala natin ang bawat isa sa kanila, at bibigyang pansin ang kanilang mga nagawa na tunay na nagmarka sa showbiz. Una sa listahan ay si David Charlton ng David Salon. Pumanaw naman sa taong 2024 din ng Oktubre si David Charlton, ang founder ng kilalang David Salon sa Pilipinas. Taong 1978 nang dumating sa Pilipinas si David mula sa England para magtrabaho sa isang hotel. Pagkaraan ng ilang taon, itinayo niya ang David Salon noong 1989, na ngayon ay mayroon ng mahigit 200 branches sa buong Pilipinas. Pangalawa ay si Liam Payne, sa edad na 31. Nagulantang ang One Direction fans nang mabalita ang pagpanaw ng dati nitong miyembro na si Liam Payne nito lang Oktubre, matapos mahulog mula sa balkonahe na nasa ikatlong palapag ng hotel na kanyang tinutuluyan sa Buenos Aires, Argentina. Sa inilabas na pahayag ng One Direction, inihayag nilang, completely devastated, sila sa nangyari kay Liam. Miyembro ng banda sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, at Niall Horan. Pangatlo sa listahan ay si Lily Monteverde sa edad na 84. Pumanaw noong Agosto ang iginagalang sa Philippine showbiz industry na si Mother Lily Monteverde, ang matriarch ng Regal Entertainment. Maraming sikat na artista ang malaki ang pasasalamat kay Mother Lily dahil sa naitulong niya sa kanilang career. Maraming pelikula rin ang tumabo sa takilya na gawa ng Regal, kabilang ang iconic na Mano Po, Anthology at Shake, Rattle and Roll movies. Pang-apat ay si Chino Trinidad sa edad na 56. Maagang pumanaw sa edad na 56 ang veteran sports journalist na si Chino Trinidad dahil sa heart attack noong July. Naging bahagi siya ng GMA Sports bilang commentator at sports analyst. Naging host din siya ng segment na Time Out sa 24 Oras, at host ng saksi sa Double B sa Super Radyo DZBB. Nagsilbi rin si Chino na commissioner ng dating Philippine Basketball League. Panglima sa listahan ay si Direk Floy Quintos sa edad na 63. Kilalang playwright, stage director at ilang ulit na nagwagi ng Palangka Award si Direk Floy Quintos, na pumanaw noong nakaraang Abril. Si Direk Floy ang playwright sa likod ng The Kundiman Party, Angry Christ, at The Reconciliation Dinner. Kabilang ang Cultural Center of the Philippines sa mga nagluksa sa kanyang pagpanaw at tinawag si Direk Floy na isa sa most talented playwrights ng bansa. Pang-anim ay si Direk Amable Ticoy Aguiluz VI, sa edad na 72. Pumanaw noong nakaraang Pebrero ang iginagalang at batikang direktor na si Amable Ticoy Aguiluz VI. Inilarawan siya ng mga kasama sa industriya bilang isang visionary, maverick, at true champion of the Philippine cinema. Noong 1996, nakuha niya ang Gawad Urian Best Director Award para sa pelikulang Segurista. Naging Metro Manila Film Festival Best Director siya noong 2011 para sa pelikulang Manila Kingpin. Pang-pito sa listahan ay si Carlo J. Caparas, sa edad na 80. Bukod sa pagiging comic strip creator, nakilala rin si Carlo J. Caparas bilang isang writer-director. Pumanaw siya sa edad 80 noong nakaraang Mayo. Sa mundo ng panitikan na comics, tumatak ang mga nilikha niyang mga karakter gaya ni Panday, Tutoy Bato, Bakekang, Gagambino, Elias Paniki, at iba pa. Nakilala naman siya sa mundong pelikula dahil sa pagdidirect niya ng massacre, movies gaya ng The Visconde Massacre, noong 1993, na si Chris Aquino ang bida. Pangwalo ay si Jacqueline Jose, sa edad na 60.
Nabigla ang marami ng ibalita ang biglaang pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose, dahil sa heart attack, noong Marso. Mary Jane Gok ang tunay niyang pangalan, na hinangaan sa husay niya sa pagganap sa pelikula man o telebisyon. Kabilang sa mga ginawa niyang pelikula ang Lino Brocco's White Slavery, Private Show, ni Chito S. Ronyo, Marosa, ni Brillante Mendoza, at marami pang iba. Ang pagpanaw ng ating mga iniidolo ay palaging may kalakip na lungkot, ngunit tayo ay pinalad na magkaroon ng kanilang mga alaala na magpapaalala sa atin ng kanilang kagalingan. Hanggang sa susunod, mga ka-showbiz, lagi nating isaisip na ang bawat alaala na iniwan nila sa atin ay isang yaman na hinding-hindi natin mawawala. Kung nais niyong magbahagi ng inyong mga alaala tungkol sa kanila, mag-comment lang sa ibaba at alalahanin natin sila ng sabay-sabay. Don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang showbiz updates.